Typhoon Tino is about to exit the Philippine area of responsibility after wreaking havoc in Visayas. But another tropical cyclone is approaching PAR, which is also expected to affect the country. Let's get the latest from Pag-asa weather specialist John Manalo. John, thank you for joining us again. Magandang umaga din po, Ma'am Angelo and Ma'am Angela and Sir Angelo. At sa atin din mga taga-subaybay. Alright, John, what's the latest update on Typhoon Tino? Meron pa ba siyang tatamaan ng mga areas on the way out? Siguro mahalaga din po na i-summarize natin na naka-8 landfall po itong si Bagyong Tino. Yung dalawang huli na landfall niya ay kaninang alas 4 Gs ng umaga sa Batas Island, Taytay, Palawan. At yung huling landfall nito ay 4:50 ng umaga sa El Nido, Palawan. Sa kasalukuyan, nandito na siya sa coastal waters, papunta na ng West Philippine Sea. At sa mga sunod na oras din, ay baybayin niya na yung West Philippine Sea. And eventually, bukas ng umaga ay nasa labas na ito ng Philippine Area of Responsibility. Bahagyang humina yung intensity nitong si Tino, but eventually pag nasa West Philippine Sea na siya ay mas mag-intensify pa ito. Pero mananatili ito sa typhoon category hanggang sa kumilos pa ito pakanluran sa eastern part ng Vietnam. Perhaps, John, can you explain to our viewers as well kung bakit ba may mga pagkakataon na kapag paalis ang isang bagyo, medyo parang humihina na ito? Kasi po yung halimbawa po may bagyo tayo, yung source po ng energy para mas mag-intensify pa itong mga bagyo natin ay yung karagatan. Lalo na kapag mataas yung temperatura ng karagatan o yung tinatawag natin na sea surface temperature. Pero kapag nasa kalupaan po, mas mababawasan yung source niya ng energy para mas mag-intensify o mas lumakas pa. Kaya after niyang magbaybayin yung Visayas region, nandun nakita natin yung pagbawas in terms of lakas ng hangin nitong si Tino. At pagbalik niya dito sa West Philippine Sea, dito naman natin nakikita na unti-unti ay mas lalakas na naman ito dahil nasa katubigan na naman siya at mainit po yung umataas yung sea surface temperature natin dyan. Pero mananatili pa rin sa typhoon category. Until when ang epekto ng Tino dyan sa atin? Yung nananatiling epekto nitong si Bagyong Tino ay actually may nakataas pa rin tayo na signal number 4. So yung signal number 1 to 4 natin ay nakapaloob na lang, mas limited na lang yung area dito sa northernmost portion ng Palawan. And then signal number 3 sa paligid nito. At sa mga susunod natin na bulletin ay mas mababawasan pa yung mga nakataas natin ito na signal numbers patungkol sa hangin. Okay. John, hindi pa man ito tuluyang nakakalabas itong si Typhoon Tino. May nakikita tayo dito sa weather system natin na namumuo na naman din na sama ng panahon. Can you tell us more about it? Kung ilang percentage, 'di ba, yung chance niya na makapasok sa Philippine Air Responsibility at saan ang tahak niya? Opo, yung huli nating bulletin, kapag nasa labas po ng Philippine Area of Responsibility, ay ang nilalabas natin ay advisory. So yung kapag nasa PAR, ang nilalabas natin ay Tropical Cyclone Bulletin. Pero yung frequency niyan ay every 6 hours, pero kapag landfalling ay nagiging every 3 hours yung issuance natin. At yung nasa labas ng PAR, ang binilalabas po natin ay Tropical Cyclone Advisory naman. At yung huli nating nilabas kanina ay na advisory ay kagabi ng alas 11 kagabi ng alas 11. Ang susunod natin na advisory ay ngayong darating na 11 AM. Every 12 hours naman itong advisory natin. Patungkol naman sa babaybayin nitong si papangalanan po natin ito, by the way, na uwan. So yung uwan naman ay Bisaya na term for ulan. At nakikita din natin yung rapid intensification. Sa susunod na 24 oras, dun sa huli nating advisory, tropical depression itong minomonitor natin. Pero posibleng sa kasalukuyan, ito ay tropical storm na. At sa mga susunod na oras, nakikita din natin na mataas yung tsansa na ito ay mas lumakas pa into severe tropical storm. At bago ito pumasok ng Philippine Area of Responsibility, ay mas lalakas pa ito into typhoon category. At pagpasok niya ng Philippine Area of Responsibility by Friday night or Saturday ng umaga, ay mas lalakas pa ito into super typhoon. Anong areas dyan? Anong areas tatamaan ni Juan? I heard kasi may possibility na pwedeng tumahak to sa Northern Luzon? Opo, may dalawang scenario pa tayo na ina-analyze sa kasalukuyan. At yung isang scenario ay yung landfalling scenario. At kapag nag-landfall po ito dito sa Northern Luzon, malaking bahagi po ng Luzon yung maaapektuhan kasama yung Metro Manila. At
Kapag naglandfall po yan, aabot hindi lang sa Cagayan Valley region. Maapektuhan din yung Cordillera Administrative Region, ganun din yung Ilocos Region. Yung Central Luzon din ay maapektuhan. Ganun din naman yung trough. Dahil super typhoon ito, nakikita natin na malaking chance na maging super typhoon ito, posible na yung tinatawag natin na trough or yung extension ng kaulapan nitong magiging bagyong si Uwan ay aabot din sa Metro Manila at ganoon din naman sa southern part ng Luzon. Pero yung isa pa nating scenario ay posible na hindi naman ito maglandfall. Hopefully ito yung maging scenario natin. Nakadepende po kasi yan sa iba't ibang atmospheric system. Halimbawa yung high pressure area na nasa may bandang Japan na pwedeng tumulong. Nakadepende sa paggalaw niya na mas bumaba pa or matulungan ito na mas maging favorable na umakyat pa. Ang mangyayari sa second scenario natin, lalapit siya sa northeasternmost part ng Luzon and eventually ay magno-northward siya or magno-northeastward papalapit dito sa southern part ng Japan or sa Okinawa. So, hopefully, kapag gano'n naman yung nangyari, yung Cagayan Province kasama yung extreme northern Luzon, yung Buyan Islands at yung Batanes, yung pinaka-maapektuhan. So, ang pinaka-linawin ko dyan, no, pinaka-senaryo natin dalawa lang. It's either pumasok siya or hindi. Pag pumasok siya, wala na ibang tatahakin to kung hindi Northern Luzon. Yes po. Pero, Pag nag-landfall po, opo. Pero ganun pa man, ito, if ever, wala naman siya magiging effect sa bandang Visayas. Kasi of course, why am I asking this, Because hindi pa naman natatapos yung mga kababayan natin dun sa Cebu is trying to get up pa lang di ba? Makabawi dun sa nangyari sa kanila kay Tino. So, kaya kita tinatanong regarding that. Opo, sa analysis po natin ay maliit yung chance na mas bumaba pa ito at tumama sa Visayas. Pero hindi po zero yung posibilidad na yon dahil meron po tayong tinatawag na cone of probability o tinatawag natin ngayon na cone of confidence. Uncertainty. Opo, yung forecast track natin, meron po yung range, upper limit and lower limit. Kapag nakuha niya yung pinaka-lower limit, ay posible din na yung trough or yung extension ng kaulapan ay maapektuhan lalo na yung northern part ng Visayas. And hopefully ay hindi naman po na ganun yung mangyari after ng Lindol and then si Tino and then ito na naman pong bago. So hopefully ay hindi naman na po. Ako, ang dasal ko na lang, sana along the way matunaw na lang siya, wag nang umakyat or whatever. Pero quickly lang dyan, before we let you go, last question, ano probability na tatama to sa, that this will make landfall? Well, hindi pa po natin masasabi talaga yung probability, pero most ng ating mga models at saka yung analysis natin, mataas din yung chance talaga na mag-landfall. Siguro kung opinion ko na lang po ito, ay malaki po yung chance, mga 60-40, 60 na magla-landfall siya, 40 naman na, pero hindi po ito yung main statement na pag-asa sa akin po na analysis ito. At meron po tayong ilalabas mamayang 11 a.m. na advisory patungkol dito. At dito po natin mas mabibigyan linaw yung magiging track pa nitong si parating na uwan. Klarong-klaro. Klarong-klaro. Galing kay John. Thank you, Pag-asa Weather Specialist John Manalo for that report. Maraming salamat po at ingat po tayo.